We've all been there. A choice made in a moment of pride, or a decision driven by the need to feel secure in our own strength. David ignored the warnings. He wanted to count his soldiers, to rely on numbers instead of God. We do the same when we trade our integrity for a shortcut or our peace for a sure thing. But the wrong choice never stays with just us. The ripples hit our families, our work, and our peace. David saw the cost and cried out, "I am the one who sinned, let your hand fall on me, not them." Consequences are real, but they aren't the end. Faced with three options, David chose the one that relied on God's character. He said, "Let me fall into the hands of the Lord, for his mercy is very great." Don't run from the consequence. Run to the mercy. Si David tao ni nga naka-experience siya sa madamo nga mga kalalatan sa kabuhi. Naka-experience siya na diin nangin puganti, nangin public enemy number 1 ni Saul. Suno sa aton gitunan sa Domingo. Naka-experience siya nga ang iya kaugalingon nga kabataan may paglinugusay sa sulod. Kag naging murderer ang iban niya nga kabataan. Ginlugos ni Amon si Tamar, ginpatay si Amon ni Absalom. Kag dayon si Absalom nagrebildi sa iya, kag gusto siya patyon. Kag si Siba, imo makita, Siba's rebellion, kag gusto man siya nga pakamalauton. Grabe nga mga kalalatan nga naglambot kay David. Pero nakasurvive siya. Plakpakan na ito na Ginoo. Amo na ang atong topic, surviving wrong decision. Damo na ta nga mga desisyon nga hindi amo. I would like to be honest with you, my brothers. Inabla mga young people karon na magtambong ko sa mga youth camp. Kag temprano pa nangalagad sa Dios. Gahibi ang akon tagipusoon ko kaisa. May mga regrets. Kay 32 na ang akon edad sa nagmata ko sa pag-alagad sa Dios. Nakasiling ko kung nag-alagad ko sa Ginoo. Nakadesisyon ko isakto. Tani hindi paguro amo ni ang malambot na kon sa pag-alagad. Pero maayo gid ang Ginoo. Imo makita iya nga sa tunga sa aton mga wrong desisyon. Padayon ang Ginoo nga maayo. Plakpakan naton na Ginoo siya. Muna nga ang aton surviving wrong decision, David's sin and God's goodness. Kay makita nimo sa aton magkasalanan sa atong mga wrong decision, padayon ang Ginoo nga maayo sa aton. Plakpakan naton na Ginoo. Makadto kita sa mga kamatuoran sa sining natabo. Seryoso ni. Seryoso ni nga kaso sa kay David. Satan hates God and all who trust in God. Idi kinaton butangan gini mo sing gitawag imo gid kumbensihon ang imo kaugalingon kung mag-alagad ka sa Dios nga si Satanas siya naakig na sa Dios kag naakig na sa nag-alagad sa Dios. Plakpakan nato na Ginoo. Idi gid matabo nga kung mag-alagad ka sa Dios amiguhon ka ni Satanas. Tungod kay isa sa mga strategy ni Satanas nga hindi na niya malambot ang Diyos. Pero malambot niya sa sini nga paagi nga kung ang nag-alagad sa Diyos, kag ang gihigugma sa Diyos, kag ang gipalangga sa Diyos, iya mahalitan, amo na nga pamaagi, nga pasakitan niya ang tagipusoon sa Diyos. Pagpakan na ito na Ginoo sini. Latuwa bala ni mo na, kung ang imo bata nga palangga, imo bata nga imo gin pakaon, imo gin paeskwela. Halitan sa iban nga tao. Sakiton sa iban nga tao.
mulayon sa ibang nga tao, ano ang imo mabatyagan? Makasiling ka dayon, may ako ang imo ginsakit, kaysa akon bata, kay palangga ko pa ni akon bata, kaysa akon kaugalingon. Plagpakan na ito na Ginoo sini. Amo ni nga imo makita, he was an enemy of Israel because the Israelites are God special people. Muna nga sa Biblia, may spiritual Israel, may natural nga Israel. Kag we are belong to spiritual Israel. Kag tungod kay belong ta sa spiritual nga Israel, we are considered as God special people. Pagpakan na ito na Ginoo. Mabatian ko nyo, dra? Na, klaruhan nyo ha, kay ari ang aton mga technician ni sa sound. Imo makita iya, he persuaded David to order the census. Iyagin sugyutan si David. Provoke David. Amo nang ang yawa iya, hindi na siya ang mangunay. Kung maipahimo siya, hindi na siya kung kriminalidad abi ang hambalan, hindi na siya amo ang magpatay, hindi na siya amo ang magbuno, hindi na siya amo ang magtiro, hindi na siya amo ang maglampos. Gamiton sagyutan kaniya nga amo ning himuon mo agud nga mangin instrumento kaniya sa iya kalautan. Pagpakan naton ang Ginoo. Bisan sa akon. Imo makita iya, amo na nagakatabo. Si Satanas iya has no respecter of person. Way nagrespeto tao? Way kadi nagrespeto sa Dios? Amo na nga, imo makita, he persuaded David to order the census. From Beersheba to Dan, meaning from south to north. Na, ang ako nakuha ng diri amon isa sa mga mystery diri, hindi sala ang pag-isip. Tukag kung imo lang taon sa Pentateuch, sa 5 books of Moses, si Moses giisip niya ang mga tao. Pero wala nakasala si Moises. Sa dira nga nagpakaon si Ginisus sa 5,000 kag 4,000, giniisip ang tao. Pero may sala bala? Wala. Ito sis, bisan sa pag-isip, kung si Satanas ang nagsugo sa imo sa pag-isip, sala na sa atubangan sa Dios. Pagpaghan naton ang Ginoo sini. Kag dayon kun imo tan-awon dre, behind his sin. Sa ano ang ara sa likod sa sini nga kasalanan? I repeated reading it again and again and again. Di anugid ang behind, anugid ang nagpaluyo sini nga nasubong man sini nga it resulted to the divine displeasure. Ang hambal sa Biblia, wala nalipay ang Diyos. Kagdayon, di lang ko hisgutan ang controversy sa sini nga gitog chapter kay madugayan na ta. Ang permissive will sa Ginoo, hindi na ito hisgutan. Kung mga konsina, daso na lang. Ining ay mikag mine. Ang nagpaluyo sini, ang ako, that I mino, isipan ni, agud ako makahibalo. Kagdayon kung imo tan-awon diri padayon ta jotay, agud na maintindihan ta gini. The reason why David wanted the census, nga gusto gid niyang isipon. He was so proud of himself. He wanted to know the extent of his power. Kaya hindi lahog nga achievement ni sa sini nga tao. Ang ginhambal sa Dios kay Abraham nga ang gitawag promise lang ang dulunan sini, imo ning mga dulunan sini halin sa gibutlakan sa adlaw pakadto sa gintunuran sa adlaw mangin inyo ni halin sa Euphrates River imo makita mangin inyo ni kag ang kasaysayan nagsiling kun lang taon nimo ang mapa ang encyclopedia
Biblical Encyclopedia, Bible Encyclopedia, makita di mo nga gibutangan ni David sing garrison. Siya ang gitawag gitulinan sa Ginoo sa pagkuha sa gisaad sa Dios dito kay Abraham. Wala to na. Kag tungod sina ang achievement, nagtukar ang tikal. Nagtukar ang bugal. Kaya imo makita ilang to na sa ako nakita. Ining gitawag ya, ining bugal puti ka misteryoso ni. Kung magatubang ka mga tao nga dagko pa sa imo, abilidad, pudiroso pa sa imo, hindi magtukar imo tikal. Pero kung tanaw gani nimo nga nubo sa imo, dira na mag-andar ang imo tikal. Si David, yakon imo lang taon, he wanted to know the extent of his power. Amo nang ang word rin nga gigamit, that I may know. Kag dayon ikadua, he wanted to know how large an army he could have in war. Just imagine, may army siya nga sobra pa kay Alexander the Great. Pila kaaway ni Alexander the Great, pero may army si Alexander the Great nga 1,000,000 kag 100,000. Additional bala, ang fighting force ni David, 1,550,000. Mga hangaway na siya. Kag ina nga mga hangawaya, hindi na well organized na, may victory. Ano nang victory? Panahon sa awaya, amo nang ara sa kilid ni David. May victory. Nga mo nang sikan gitawag niya, sikan nga mga bersado kag mga maisog nga mga tao, nga imo makita iya, hindi na lahog-lahog, gapatay na higanti. Gapamatay na higanti. Gasulod na sa ginatos nga tao, agud kuhaan si David sing tubig. Hindi lahog-lahog nga army ni. Sugid ng China nga isa sa kamilyon, waay pa na karon ang Republic, ang Communist China, si David may 1,570,000 mga brave warriors. Nakadumdum ko sa nagtuon ko sini. Siling kuno si MacArthur kay General Wainwright. Siling si MacArthur, give me 100 Filipino soldiers and I will conquer the world. Siling si MacArthur, tagi lang ko. Isa kagatos ka maisog ng mga soldado ng mga Pilipino, I will conquer the world. Siling si Wainwright, give me 10 beautiful women and I will conquer your 100. Nakaintindi si Wainwright nga ang magpirdi sa Pilipino bisan ano nakaisog, pulo lang kagwapa nga mga babay. Nagpaintindi nga subong si David, ya kung imo lang taon sa gira, sa Battle of Assos, sa Battle of Arbela, waay imo makita subong sini kadamo ang nakagather lang 1,000,000 ang gitog Medo-Persian Emperor under sa leadership ni Xerxes kontra Greek city-states. Hindi lahog-lahog ni. Amo na nga iya gipasinsos. Kag dayon ta. Amo na nga kun magdamo na gani, imo makita posible na din imo makita iya. May kwana. May amigo ko nga nangapi ko gay na pati kagwapo siya sa lakyan, bag-o. Na siling ang mga upod sa kapihan. Panaog dere. Way na naog. Ingkomig, hindi na manaog. Mag-amo na nga sa lakyan kakagwapo, manugo na lang na. Tuod, nanugo na lang. Ga istorya kami, ga sininggitay. Nagpaintindi kong kaisa, hindi mo makita ya, ining tikal, grabe mo, hindi mo makita yan, hindi mo makita, subong sila. Pero ini nga kinaiya ni David, the Lord's displeasure because of his sin. Ano ang 19? Ano ang hambal sa 19? Allow me ito rin. Sa 19. Sa 19, versikulo 19 ka. Hindi lang ano na. Ilang taon na taon. Ano ang hambal sa ko?
nagsiling ang sugod guro sa 14 ka. Kano'y bini? Sa divine gani sugpunin na lang tong sa gitawag, it will result to divine displeasure. Atras ko no sa gibasa ni Katkatbe ato ni Claro. Ang Ginoo wala nalipay sa iya ginimo. Wala nalipay. Wala nalipay sa iya ginimo. Amo na nga kon hindi na gani malipay ang Ginoo sa atong desisyon. Hindi lang kay ginhalitan ta ang aton kaugalingon. Ginhalitan ta ang iban nga mga tao. Pagpakan nato na Ginoo. Batian ko nyo dra. Kung makadesisyon ka sing hindi amo, kag mahimo mo ang hindi amo, hindi lang kay ginhalitan mo ang imo kaugalingon. For so many years, I would like to accept that reality na sa damo sa mga butang nga akong desisyon, kag nagresulta sa hindi amo, hindi lang ang gihalitan ko ang akong kaugalingon, kundi ginhalitan ko ang iban nga mga tao. Ang hambal sa Biblia, wala, basahon ta, wala man malipay ang Dios sa sining sugo ni David, gani ginsilutan niya ang Israel. Si David nakasala, pero ang Israel ginsilutan. May isa kambal sa Biblia, ang ginikanan ang nagkaon sa maaslom nga gitawag niya bunga sa prutas. Pero ang kabataan, ang gingiluhan sa ngipon. Pagpakan na ito na Ginoo sini. Balik ko na kon. Imo makita, may passage sa scriptures nga nagsiling, ang ginikanan ang nagkaon sa maaslom nga bunga sa prutas. Pero ang kabataan, amo ang gingiluhan sa ngipon. Kadamo sa mga ginikanan nga nakadesisyon sing hindi amo. Pero ang nagbayad sa consequences, hindi lang kay ang ginikanan, kundi ang kabataan. Pagpakan na ito na Ginoo. There is a principle of domino effect. Ito sis nga, iba makita iya, kung magdesisyon ta, amo na surviving wrong decision. Imo makita iya, kung makadesisyon ta si hindi amo sa aton kabuhi, hindi lang kay ginhalitan ta ang aton kaugalingon, kundi ginhalitan ta ang iban nga mga tao. Kag ina nga kahalitan, hindi lang lahog-lahog, kundi nagresulta sa kamatayon sa 70,000 katao dira sa Israel. Dahil kung padayon nung tadyotay, let us go back to the division. Pride is self-confidence with his own strength. Ang bugal ko no, imo makita iya, nagtugan ni sing kumpiyansa sa imo kaugalingon nga kusog, kaalam, abilidad. Amo ni ang gitawag bugal. Kag wala sing isa sa aton nga exempted sini. Tung kay si David ya, he is a man after God's own heart. Siya ang gitawag ya, tao nga malapit gid sa tagipusoon sa Dios. Pero nagbatiyag sa sini nga kaluyaw. He's a man after God's own heart. Dayon, ang bugalya, hindi lang kay kumpiyansa ka sa imo kaugalingon nga kusog, is forgetfulness of the source of strength. Sa dira nga magtukar ang bugal, malipat ka na nga diin ang gitawag ya ginhalinan sa imo kusog nga nagmadinalakon ka. Ito says, sa
upod nimo ang Dios, nagmadinalagon ka, ginpagkamaayo ka, ginbendisyonan ka. Pero kung magtukar na gani ang bugal, kiharo na nimo ang Dios, imo na ipahigad ang Dios, kag dayon ang kuno na nimo, kalipatan na nimo ang bulig sa Dios. Pagpakan naton ang Ginoo sa Tamo sa mga tao, may mga tao ko nasugata nga din imo makita iyang akon gipamangkot, nga din imo makita kay balog ko nga gibuligan sa Dios. Pero sa nag-ayo na ang kahimtangan, imo makita iya grabe bro no. Grabe mig nga pagpakamain nimo tungod na sa kabakas na to ni. Tungod sa pagpaninguha naton, why na? God was taken in the equation. God was taken dira sa gitawag niya posisyon nga sa nagbulig. Si David amo ni nalipat siya nga ang gihalinan siya kusog ang kadalagan niya halin sa kay Goliath hangtod nga dinangin hawd siya nga general ni Saul kag nagmadinalagon siya sa tanan nga kadalagan nga indi na amo nang siling pa sa Ginoo sa iya gihatagan ka sa sini nga kadalagan kag indi pa ni amo ang ihatag sa imo. Amo na ko kaysa indi kita kinalam mahibal amo na nga abi mo lang magtuturan nga ginaduso ginaton pagpasalamat nga masugot kag sini mapasalamat kita tu kay amo nang antidote mo, amo nang gitawag iya, amo nang bulong nga diin padumdumon ka nga nakaangkon ka sa sini nga magbutang tungod sa bulig sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo sa ni. Kaya ang mga tao nga bugalon hindi na magpasalamat. Ang mga tao nga nagakilala nga diin nahimo niya ang mga butang nga diin isa kay galingon niya kusog hindi na siya magpasalamat. Everybody say amen. Amo ni ko kaisa mo. Muna nga, ang Thanksgiving begin with good memory. Ang pagpasalamat ko nagsugod na sa isakto nga pangunahuna nga may kabalaslan ka sa Dios. Tukay kung malipat ka na, ang bugal na ang magsulod. Pagpakan na ito na Ginoo sini. Kagdayon, experience habtot. David, that his strength was not in himself, but in his God. Ang experience siya nagasugid. Nga ano gid siya abi? Manugbakiro lang sa karniro, manugbakiro lang sa kanding, ginkuha sa dito sa nakasala sa kay sa gitaw nakasala sa adultery ka kay Bathsheba, nagsiling ang Ginoo, hindi halin ka lang dito sa manugbakiro ka lang, pero gikuha ta ka. Nagpaintindi nga imo makita iya experience habto David that his strength was not in himself but in his God. Amo nakita iya tandaan ta gini. Nga kung ano ang aton malambot sa sini nga kabuhi. Ano ang pagpakamayo sa sini nga kabuhi. Hindi kita malipat sa pagpasalamat kay ang mga butang aton ginuyatan iya na sa Dios palpakan aton na Ginoo. Nga imo makita Job was being gitawag appreciated by God. Tuko kinakaintindi si Job. Sila said, the Lord give it and the Lord take it away. Blessed be the name of the Lord. Nga, nakahibalo siya nga tanang giuyatan niya baka, karniro, tanan, nagahalin ni sa Diyos, palpakan na ito na Ginoo. Nga kung malipat sa sini, ara na siya sa posisyon sa pagkabugalon. Everybody say amen. Dayon, amo ni ang imo makita sa kapitulo 14, 19, amo ni, basahon tabala, palihog. Palihog. Gani nagpadala ang Ginoo sang kalalak-an sa Israel kag 70,000 ang Israelinon ang napatay. Wow. Umulan. Nga, that is the consequences of wrong decision. Munang atong topic, surviving wrong decision. Damo ang mabiktima sa hindi isakto na to nga desisyon. Hallelujah.
amo ang madaot. Dayon, nagpadala ang Diyos ang anghel sa paglaglag sa Jerusalem. Sa gipapili ni si David, kung aton basahon, sa way na nalipay ang Diyos, ibalik, nagpadala sing propeta. Pagpadala sa propeta, pero before we mong partner, nga way nalipay ang Diyos. Nga iya ginisip. Way nalipay ang Diyos, kay way sa sugua. Damo sa mga butang nga ginihimo naton way ta sugua sa Dios. Kag bisan ako mismo gahinulsol sina. Gitawag nag sin of omission. Way kasugua pero naghimo ka. Kag dayon may sin of commission. Ginsugo ka pero waay ka nagsugot. Everybody say amen. Amo ning sala ta. Ano ning sala ni David? Hindi kay ginsugo siya way sa nagsugot, kundi naghimo siya nga way sa sugua. Kag ang iya ginihimo ya supak sa kabubuton sa Dios. Makadto kita sa gitawag yang makadto kita sa Henesis Kapitulo 13, versikulo 15. Henesis Kapitulo 13, versikulo 15. Sa translation guru dai sa ano na nga translation? Good News? Okay, EPD sa Good News kuno. Hatagi kuno ko Good News Bible. Nay, palihog na. Siling pa sa Ginoo kay Abraham, ang tanan nga duta nga malambot sa imo panulok ihatag ko sa imo kag sa imo kaliwatan kag mangin inyo inahastasan ko. Aton basahon sa Good News. Hantod ni sa 16. Ihatag ko sa imo kaliwatan ang tanan nga mga duta nga malambot sa imo panulok kag ini mangin imo sa wala sing katapusan. 16. Hatagan ko ikaw sing madamo nga kaliwatan nga wala sing makaisip sa ila tanan, subong nga wala sing makaisip sa yabok sa duta. Na hatagan ko ikaw sing madamo nga kaliwatan nga ang ila kadamuon pareho sa yabok. Ang yabok hindi maisip, gani ang imo kaliwat hindi man maisip. Kahibalo si Joab sini. Amo lang nga iya gitambagan si David. Hindi na pag-isipa. Kaya ini silang hindi na kinal-isipo. Nito may allegiance, may loyalty ni sa imo. Kabalo si Joab nga amo ning hambal, hindi maisip. Isipon mo ang hindi maisip. Muna nga dito sa diri sa Negros, may duha ka apelyido diri. Das Tubuso, ang apelyido, di maisip. Si Suryo, ang iya apelyido, Bilyon. Pero, pirdi siya sa apelyido sa di maisip. Everybody say amen. Isipon mo ang hindi maisip. Pareha ko no sa pirmiro ko no sa 18 pang edad. Ang handom ko no, Lord,
Hindi ko magminyo, kundi engineer. Nag-20 na lang, way engineer nga nangaluyag. Nag-us-us. Lord, kung way engineer, maestro na lang. Nalambot 25, way maestro nga nangaluyag. Pag-abot 30, lain ang pre-request. Ginoo, bisan purman na lang sa construction. Waay construction, purman, naglambot. Pagka 40, Ginoo, bisan construction worker na lang. Waya po naglambot. Pagka 50, nag-isip na sa kamot. Bisan sino na lang ang mag-abot. Everybody say, imo makita mo ni. Isipon mo ang hindi maisip. Everybody say, giisip tungod kay agud nga maguwa ang bugal. Everybody say, nga kung kaisa, tao lang ta kung kaisa. Inang gitawag ya magbayad ka sa kwan, bisan may sinsilyo kang 50, isa gikalibo ang gabuton mo. Everybody say, muna kung kaisa. Oo, hindi bala? Bisan may 50 kang kwan, ang gabuton, isa gikakwan. Ara pa ako nakita iya nga, may amigo ko nga, imo makita iya nga, ining paldo gid ang giisip. Ang kwarta gibugkos, ang balayran isa lang kagatos, ilinibong giisip gipangita ang isa kagatos. Nagpaintindi nga subong sila. Kagdayon ano pang sala ni David? Ining gitawag Isaias kapitulo 30 bersikulo 1. Sa translation sa gitawag nga BBE. Wo na instead of wo giislan ho. Imo makita. Wo uncontrolled children, says the Lord. Alaot sila nga hindi na makontrolar nga kabataan. Pila sa inyo kabataan nga di na kamo kakontrol. Kamo nang ginakontrol. Everybody say amen. Oo. Kung tiyo, dira gikuha. Damo nagapang. Imbis siya ang magsugo sa kape, siya na ang gisugo sa pagpatimpla kape. Siling ang iya bata. Timplahin ko tayo kape tayo. Taon na akong tiyo, gadukoy-dukoy dito. Kadugay man sina, utdan ta ka karo itlog, madudla ka. Subong sina. Ining gitawag iya nga, uncontrolled children, says the Lord, who give effect to a purpose which is not mine. Kagdayon, and who make an agreement but not my own spirit, increasing their sin. Amo ni sa hilunggo ko no, yara. Basahan sa hilunggo. Oh. Kaluluoy ang akon mga anak nga mga rebelde. Nagahimo sila sing plano nga hindi halin sa akon. Everybody say amen. Amo na nga ginaduso ginaton ang pagpuasa. Ginaduso naton ang pagpangamuyo. Agud hindi na makakumitar ta sini. Tugo kay ang pagpangamuyo hindi lang sa pagbaton sa aton gitawag ya mga pre-request kundi agud nga hindi ta makasala nga maghimo ta plano nga hindi iya sa Ginoo. Palakpakan nato na Ginoo sini. Tuki dako ni ang consequences kung ikaw maghimo plano nga hindi sa Ginoo, imo makita panahon nga mapalpak na, imo makita masulon mo ang Ginoo. Nag-alagad ko sa imo Lord nga nasubong man sini. Everybody say amen. Kagdayon kung imo tan-awon, nagahimo sila sing kasugtanan nga wala ko ginatuguti. Gani, nagadungag pagid ang ilasala. Amo ni si David. That was the problem of King David. Amo to nga, kung imo tan-awon diri kung balik ta dito sa division. Ano ning gitawag yang it is because pride and vainglory. Pride and vainglory. That I mino.
na isa ka nabasa ko sa Facebook, nakakadlaw ko. Iya amigo ga obras construction. Pag abot dito sa babaw, ika-third floor, inablang gitawag kon. Inablang gitawag yung ano ni. Gitawag yung may mga dambala. Diri sa ubos, gikamay sa siya kumpare. Pari naog bala. Luglo ka manaog ka dito sa ika-third floor nga mga dambala. Naog bala. Pagdungdong siya kumpare kung emergency gid. Nanaog. Pag abot dito, simple lang gali. Pare, pahulam ako kwarta. Ginawa tong panguyapot ginawa tong panguyapot siya kumpare nga makapanaog. Ato dito dambala mo. Abi mo lang ano pod, nagbayad sa iya ginpanggas. Sili po iya kumpare. Pare upod tas babaw. Na, dito tas babaw. Pagdumdum sa iya kumpare, kung dalon sa babaw, kag dito siya pahulamon. Kat silang tupo iya kumpare nga halin sa bukid, puti pag-uyapot mo. Pag abot ito gihutikan, way ko kwarta. Nagpaintindi niya kung imo tan-awon niya. Ining word nga, imo makita, the Lord displeasure because of their sin. Dayon, it is because of pride and vainglory. Empty without true value. Nga kung makaintindi blata, kung magpabugal ganita, empty na, way na value sa Diyos. Because pride will come before destruction. Lapakan na ito na Ginoo. Why na value? Kung hindi na ipabugal na nimo imo kaugalingon, kung ipabugal na nako kaugalingon, why ka na bili sa Diyos. Kay bisan pagani ang iya sinaligan nga archangel, si Lucifer, priest and worship leader sa trono, suno pa sa mga teologyan, nangin way nabili para sa iya sa dira nga nagpabugal. Everybody say amen. Kung magpabugal ta sa aton itsura, sa aton ginuyatan, sa aton pagkabutang, sa aton profesyon, sa aton abilidad, sa aton gipauyatan sa Dios. Utod kag abyan, masugot ta kag sa hindi. Manginimti na ta without true value. Tungod kay ang gloria, honor, praises, and recognition. Sa dira nga tawo sila, glory to God. Nagpaintindi na nagipadunggan niya ang Diyos. Nagpaintindi na nagidayaw niya ang Diyos. Nagpaintindi na nagirecognize niya ang Diyos sa mga butang nga iya ginuyatan. Pagpakan na ito na empty pride or wanting attention and praise for is selfish reason. Selfish reason. Dayon, harap pa day? Ano ang, kung imo lang taon, ano ang silot? Ibalik dito. Tatlo ang silot nga ginpapilian. Because sin always has a consequences. Pero ang Ginoo maayo gid. Di mo makita nga gusto ang Ginoo nga hindi dunuton si David. Panahon sa wrong desisyon naton. Sa wrong desisyon naton, sa mga wrong desisyon naton, hindi plano sa Dios nga inusnos ka. Paintindihon ka lang sa Dios nga ara ka na sa hindi amo. Everybody say amen. Paintindihon ka sa Dios nga lisuon na nimo ang imo dalanon. Hindi nimo insistihan.
Isa sa mga butang nga akong gihibian sa Ginoo, even dito sa Prayer Mountain. Nga Lord, panahon gani nga may kalamidad. Hatagi ko wisdom nga hindi na ko i-insistir ang akong kaugaling. Kaya bisan pa sa mga tao nga nagsunggod sa imo. Example lang sa akong abya. Naghalina diri sa organisasyon sa Universal to kay nagsunggod. Pero sa dira way na ko gi-insisti ang akong kaugalingon. Akon siya gihangop. Sa dito sa fellowship sa Sagay, sa pag-abot niya, iya ko gihapos nga medyo sistema luhaan ang mata nagsiling. Brad, dugay na nakong paabot ni nga matabo nga makita ita. Ito sis, kung ini mo i-insistir bala ang imubugal, pwede na kung sa insistihan. Ara sa sarong posisyon eh. Pero ako gihatag na kon ang iyagi pangayo. Matambong ko Brad, pero hindi lang papatambungan na nga tao kay di pa ko kasarang sa pagkwansit. Hindi na nimo insistir kani tungod sa bugal naton. Gina-insistir naton nga kita 100% right. Palapakan naton na Ginoo sini. Kung kaysa amo na ako problema eh. Kapin pa, way ka makita nga lapsi sa imo. I-insistir mo gid. Patay kung patay. Pero imo makita, kung imo lang taon niya, lang taon blan eh. Tungod sa consequences, nagsiling ang 3 katuig nga gutom. Kasi mo din 3 katuig nga gutom. Dayon, ikaduha, 3 ka bulan nga pagpanglaglag sa inyong mga kaaway. Pamatyon ka mo. Dito sa isa ko, maglayas-layas ka. Maglayas ka. Lagsun ka sa imong mga kaaway kag mapirdi ka. 3 ka adlaw nga kalalatan halin sa Ginoo. Pili ka, siling panigan. Pagpanghalit sa anghel sa Ginoo sa bukos nga duta. Kamatay ni. COVID-19 ni. Magdesisyon ka kag pahibalo ako kung ano ang isabat ko sa Ginoo. Isabat ko sa Ginoo nga nagpadala sa akon. 13. Anong hambal? Arina. Kasahon ta. Nabudlayan si David. Nagsabat si David kagad. Nabudlayan gid ako pag magpili. Uy, kapilian mo. Puro kalalatan. Para sa itong gitawag ko dito sa isla ka isla, 3 sila nasampay sa isla. Pagkasampay sa isla sa naglakat-lakat ko na sila, itong ilustrasyon, naglakat-lakat sila, nakakita sila butilya nga galutaw. Ilag gikuha, kagibuksan karon, nagguwa mang aso, Gini magali. Siling ko nung Gini, nakagawa nagikaw sa akong pagkapriso. Pila ka libo katuig nga gipriso ko ni Hari Salomon. Karon nakagawa kag nagsaad ko nga ang gitawag makakuha sa takop sa butilya patyon ko gid. Kamo nga 3 pamatyon ta kamo. Siling ko nung 3 baw nahilway ni nga Gini ni ang resulta gali pamatyon pata. Ang isa maalam nagsiling siya dira kagid halin. Hindi ko magpati. Siling ko hindi ko magpati. Dako ka, dakas butilya halin. Hindi ko magpati. Siling ko ng Gini, hindi ka magpati nga diri ko halin. Agud magpati ka. Musulod ko liwat sa butilya. Pagsulod sa butilya, gisampungan dayon. Na, mirisi ka nga dako. Buyan gali ka, manugpatay ka.
Sa ilustrasyon niya, nagluhod ang genie dito sa butilya. Pagwaa lagi ko, kay previewhan ta kamo. Hindi ta kamo patyon. Siling ang tatlo. Siling ang genie, pangayo kamo kung ano inyo pangayoon kay ihatag ko. Sabot-sabot sila. Buyan ta lang daw sinsiro, no? Gahimbi ang genie. Gibuksan liwat. To make the long story short, natugag hapon ang genie. Siling ko ang genie. Karon tumanon ko akong saad. Ano inyo pangayoon? Tatlo lang ha, kawisis. Hindi na ko maghatag sa ikaapat. Amula na. Kay magmulagay na ta. Siling ko nung isa, genie, mapauli ko. Sige, as you wish. Dula ko na dito iyang ang isa. Siling ko ng isa, genie, mapauli ko kag may dala ko nga gold bar. Dira ko ng gold bar, dula dayon. Ikaw, ikatatlo ka man. Tanaw-tanaw siya. Mingaw naman ni, ako na lang isa. Ako na lang isa. Sili sa genie, pabalik ka ang duha. Pagbalik, nagsumbaganay sila. Tunto ka. Dito na, kung ipabalik pa ko, di mo siling genie, it hurts to say goodbye. so magpili ka. Pilian na. Siling ni David, nabudlayan ko sini. Oh. Pero, ika-14 ko, no? Anong hambal niya? Maayo pa. Nga Ginoo na lang ang magsilot sa akon kag sa mga tao kay maluluyon gid ang Ginoo. Pagpakan na to ni Ginoo. Hindi ko magpili nga sa gutom. Hindi ko magpili nga diin lagson ko sa akong mga kaaway. Piliun ko nga kung mapatay magigaling ang Ginoo ang magsilot sa akon. Pagpakan na to na Ginoo. Nakapili sing isakto. Amo nang pinakatahong. Kadayon ano ang dalagan sa kasaysayan bersikulo 14. Ito kay isakto ang pagpili. Naka-recover. Gani nagpadala ang Ginoo sing kalalatan sa Israel kad 70,000 ka Israel ang napatay. Patay dayon. Sobra pa ni COVID. Bersikulo 15. Dayon nagpadala ang Ginoo sang anghel sa paglaglag sa Jerusalem. Pero samtang ginalaglag sang anghel ang Jerusalem, nagbaylo ang una-una sa Ginoo, palpakan na to na Ginoo. Amo ning kaayo gid sa Ginoo. Amo ni ang pinakatahom sa aton Ginoo, palpakan na to na Ginoo. Ang Ginoo ya way ginasya kambyo. Pero kung makita niya ang kasakitan sa resulta sa kasalanan siya makanakan, gakambyo siya tungo kay ang kaluoy makapakambyo na, palpakan na to na Ginoo siya. Latuwa ba ng mga kabataan nga gihingin lang sa ginikanan? Gitabog sa ginikanan. Pila ka tuig nagbalik. Gihako sa ginikanan to kinaluoy nalipatan ang iyak sa mga sala. Subong sina kayo ang Ginoo. Kagdayon, pero samtang ginalagdag, nagbaylo ang una sa Ginoo, gani nagsiling siya sa anghel, sa anghel nga nagapanglaglag sa mga tama na. Wow. Una nga, sa kasitiun bala nga makabasa ko, sa sinanghambal sa Salmo, waay taginasiluti. Sa silot, nga tani para gid sa aton sala. Tungod kay ginadumdum niya na kita mga yabo. Amo ning Ginoo eh. Tawo bala, sila Ginoo taman. Kuan na ini gitawag ya sobra na si tinta. Kagdayon, sadto nga tion, dito nagtindog ang anghel sa Ginoo sa linasan ni Aruna.
Ngay hibus nun, versikulo 16. Nagtangla si David kang nakita niya ang angel sa Ginoo nga nagatindog sa kahanginan, sa tunga-tunga sang langit kag lupa. Manifestasyon na niya. Kita niya sa tunga-tunga sa langit kag sa lupa, dira ang anghel nga nagatindog. May ginauyatan nga espada nga nagatudlo sa Jerusalem. Period. Aton basahon, dayon nagluhod si David kag ang mga manugdumala sa Israel kag nagsuksok ni sako sa pagpakita sa ilang pagpangasubo. Utod kagabian, ang sala hindi ni para pangkalipay. Kung ikaw nag-alagad sa Ginoo, kinalan mga subo ka sa kasalanan. Tanaw bala ng mga tao nga nagpakasala, gakalipay sa ilang mga sala, ga-enjoy sa ilang mga sala. Pero ang tuod nga mga alagad sa Ginoo, gakasubo ni sila, gasuksok ni sila sing sako sa pagpaubos tungod kay ang ila gintipigan ang kadayawan, kakahimayaan sa Dios. Pagpakan nato na Ginoo. Ulit 17, padayon. Nagsiling si David sa Dios, ako ang nagsugo nga isinsos ang mga tao, ako ang nakasala. Ako ang nakasala. Sabi mo lang, ang ako nga makasasala, amo pod ang ako nga nag-angkon nga nakasala. Everybody say, ang self nga amo ang ginbangdan sa kasalanan, amo pod ang self nga nagpaubos kag nag-angkon nga gitawag nga makasasala. Pareho sa prodigal son. Pag-abot way na rason mo sa pagsugat sa amay, nagsiling ang prodigal son, nakasala ko sa Dios ka, nakasala ko sa imo amay. Kaya kung kita damo ta basulon, isa sa mga problema na ko na muna. Hindi na ko magkato sa iban. Kung kaysa ginabasol na kung ibang tao, kaya mo nang ginahibian mo na kung sa Ginoo. Nabot kung gahibi ka mo sina. Kung kaysa, hindi ta mag-angkon. May isa ka-theologian nga nagsiling when I was in the prayer mountain. You cannot kill, you cannot destroy what you have protected. Repeat after me. You cannot kill or destroy what you have protected. Hindi ni mo na mapatay. Hindi ni mo na malaglag kung imo na ginadipinsahan. Everybody say that. Amo ning sala mo. Kung sala sa pagkapalahubog, sala sa pagkasugarol, sala sa immoralidad, sala sa gitawag yasyabo, hindi ni mapatay, hindi ka magpatay sini kung imo ni proteksyonan. Palakpakan nato na Ginoo. Basing in my own experience, nga may mga kinaiya pa ko nga way napatay. May kinaiya pa ko nga kung kaisa, galambot pa, nga gamanifest pa. Tungod kay akong ginhimay-himay ang kasaysayat. Always ako nigitulirit kagiproteksyonan. Everybody say, you cannot kill or destroy what you have protected. Si David ikuha niya ang proteksyon. Ako ang nagsugo nga isinsos ang mga tao. Ako ang nakasala. Ini nga mga tao, mga inosente, pero sa mga karnero, wala sa lisig may nahimo nga sala. O Ginoo, paskugunta, o Ginoo, nga akong Dios, ako na lang kag ang akong pamilya ang siluti. Hindi pagpaantusa ang imo katawan sa sining nga kalalatan. He accept the consequences. He accept the reality. Dumdum ko sa, I would like to repeat it. Sa California, sang una, may federal, isa sa federal nga sugo. Nga ang gitag federal government sa Amerika naghatag sing blanket authority sa gobernador to pardon any person da sa prisuhan, even dito sa Detro,
kung iya maluyagan. Makahatag siya. Hindi lang kay clemency, kundi total nga paghilway. Isa sa gobernador sa California, nagkanto kuno dito. Dito siya sa gitog mga ripis. Siling siya nga, kamo ari makamo sa mga ripis. Nang rip kamo. Sabi mo lang, ano silis mga ripis? Wala. Ang amon, nag-tripping lang tong amon nga pulo pangamang, pero naabdan kami. Uy kami, pulo pangamang, paglingling lang tong amon. Di magangkot. Katukon siya sa mga ara, sa mga heinous ng mga kriminal. Nga, nagkapatay ka mo. Guboy kami. Tungod sa kaakig namon nga sobra, naimpito kami, nagdulom ang amon pananawan, kag pagmata namon, hayad ng amon kontra. Inusinti kami. Katukon siya dito sa mga pikpakitir. Naari ka mo diri sa pikpakitir nga mga kuan nga panguan ka mo pitaka. Hindi. Uy kami gub. Nagtalang amon kamot. Pitaka nagali sa iban nga tao. Puro hindi magkangkon. Guwa ko ng gobernador dito sa purtahan. Itigulang dito nga pila na katuig prisuhan. 50 na life sentence. Silang kuno pila ka nagatuig diri. Di mo makita iya mga 50 na gaw. Anong imo kuan? Mayo ni diri nga lugar gaw kay naggibayran ako na akong silot. Nga diin akong ginhimo. Narealisar na ko nga sala gali may kasilot, may silot gid nga pagkapreso. Silang gobernador. Sabi ko, may magpagawa sa imo abe. Hilwayon ka. Silang pa niya, kung may isa nga makapagawa sa akon, pasalamatan ko gid kag akon isaad sa Dios kag sa tao nga nagpagawa sa akon. Hindi na ko magpakasala. Tugkay ang akong kasalanan amo ni ang naghimo sa akon nga piniriso. Singgit ko ng gobernador, gwardiya, palapit. Palapit ko ng mga gwardiya. Pagwaan ni nga tao, hilwayon ni nga tao, agud hindi matakdan ang mga way sala nga ari diri. Si David accepted the consequences. Hindi pagpaantusa ang imo katawan sa sining nga kalalatan. Uras na ton. Makadto na lang ta. Padayon nung ta pagbasa. Agod nga. Dayon gisugo sang anghel sang Ginoo sigad nagsiling kay David. Magtaklad sila na sa linasan ni Aruna kag maghimo dito sing halaran para sa Ginoo. Solusyon. Maghimo altar. Dayon 19. Gani nagtaklad si David sunod sa gisugo sa Ginoo pagi kay God. 20. Sadto nga tion nagalinas kag ang iapat ka anak nga lalaki sa trigo kag nakita nila ang anghel sa Ginoo. Nagdalalagan ang apat nga anak ni Aruna kag nagpanago. Bersikulo 21. Dayon nakita ni Aruna kag nagpadulong si David. Gani naghalin siya sa linasan kag nagluhod sa tubangan ni David bilang pagtahod sa iya. 22. Nagsiling si David sa iya, ibaligya sa akon ang imo linasan, mapatindog ako sing halaran para sa Ginoo. Mapatindog ko altar, ibaligya sa akon. Agon mauntat na ang kalalatan sa mga tao. Bayaran ko ikaw kung pilagid ang imo bili. Napaintindi? Ang gitawag nga surviving wrong decision, makita namon iyagid pamaagi sa Ginoo. Agud mahilway ni, agud nga nakahinulsol ka na, maghimo ka altar. Ano ning altar? Ang altarya, dira ka kag ang Ginoo magkitaay. Palpakan na to na Ginoo. Amo nang pinakatahom kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, kay sa kasi lugar nga adto sila, maghimo sila altar. Everybody say amen. Tuki ang altar sagrado ni. Kung may altar tabi sagrado ni.
Abi mo lang, tanawa mo lang ng mga altar sa mga nagasimba sa Diyos, ang ila patron, ila ginabutang dira sa ila altar. Tukay, nakaintindi sila nga sa ila altarya, dira magkita ay sila kag ang ila patron nga gikilala lang nga Diyos. Pero kita waay ta, nagapangamuyo ta sa espiritu kag kamatuoran, palpakan nato na Ginoo. Dayon, kung aton makanto kita sa 23. Ang opera, siling pa sa sinintag iya, sige kuha, mahal nga hari. Libre ni. Himuon ko ano ang maayo sa imo. Hatagan ko ikaw sing baka para ihalad bilang halad nga sinulog nga tapi nga ginagamit sa paglinas para igatong kag trigo para ihalad bilang halad nga rin. Ihatag ko initanan sa imo nga libre. Pirti nga opir. Kung ato ni, lipay tas ni. Libre mo. Libre. Nang siling pa sa nangonsulta sa doktor, Dok, libog ko sinimo. Kung ako ang magbakal sing sigarilyo, isa lang kastik, ubhon ko dayon tulo. Pero kung hatagan gani ko, bisan isa kakaha, hindi ko ubhon. Ano ni nga problema? Siling ang doktor, hapos lang na. Kung ikaw ang magbakal, huyang imong baga. Pero kung ikaw hatagan, baga kag naong. Nagpaintindi nga, libre ni. Pero, anong hambal ni David? Versikulo 24. Nagsabat si David kaya hindi ko ini pagbatunon nga libre. Bayaran ko ikaw kung pila ang bilis ini. Hindi ko mahimo nga kuhaon lang sa imo kag ihalad sige. Hindi ako maghalad sa halad nga gisulog nga wala sing bili sa akon. Pagpakan nato na Ginoo. Tinagalog balaga sa Tagalog na translation. At sinabi ni David, ni Haring David kay Ornan, hindi iginigiit kong babayaran ko ang kabuuhang halaga. Hindi ko kukunin sa iyo at ihandog ito bilang handog sa susunugin para kay Yahweh ng walang halaga. Utod kagabihan, we must be aware sini. Kinahanglan mahibalota nga hindi naton dulutan ang Diyos sa way bili. Lapakan naton na Ginoo. Everybody say. Hindi naton dulutan ang Diyos sa pagsimba nga dawala sing bili. Ano gani ang quandary sa translation sa hilong sa English nga translation ba? Anong hambal dali? But King David said to Ornan, no, I must pay the whole price. I must pay for your things. I cannot sacrifice to the Lord an offering by fire that cost me nothing. Palakpakan na ito na Ginoo. Utod kagabihan, tandaan tagin. Nga aton pagsimba may bilin. Ang aton gina-offer sa Ginoo may bilin. Ginatanaw sa Ginoo, ano kabilidhon ang mga butang nga imo ginhatag sa Diyos. Everybody say, that cost me nothing. Kung imo lang taon si Kristo Jesus, anong hambal niya sa San Lucas? Anong hambal niya? Because they all put in something out of what they had no need for. Kung kaysa, ang hindi na natin mapuslan ang aton ginahatag sa Diyos. Tanaw ba si Jesus natahos pasungan? Diin siya naghalin ritaso nga mga gitaw ginisi nga mga bayo. May mga theologian nga nagsiling, may mga preacher nga nagsiling.
Hinatag to. Ritaso ang gihatag. Hindi lang kay way lugar da sa Bethlehem, kundi gihatagan siyang mga ritaso. Kung kaisa ang atong ginahatag sa Ginoo mga ritaso. Ritaso sa aton panahon. Sobra na sa aton gitawag gikinahanglan. Amo nang aton ginaalay sa Dios. Daway bili-bili sa aton. Everybody say amen. Utod kagabyan, may bili ang Ginoo. Palagpakan na ito na Ginoo. Kinanglan, halaran ta sa may mga bili nga mga butang. Mag-isa, pag bata, siling tanga, bastante man ni Lord. Nabayo ni, bastante ni. Simba malang. Pero kung magkadto tos pista, isputing pa kaysa diri. Ito kagamian. Ano, ambal diri yun? But she out of her need, put in all she had, even all her living. Si Panginoon Jesus, ini sila naghatag, sobra na ni sa ila. Pagkinahanglan, amo ila gihatag. Pero iniya, gihatag niya ang tanan. Tanaw na ito nga ang Diyos yan may balyo ni. Anong reklamo sa Diyos sa Book of Malakay? Dirita sini magtakop. Anong reklamo sa Diyos sa Ginoo? Ginsabdong sang Diyos ang mga pari. Pari na niya, ang gisabdong. Nagsiling ang Ginoo nga makagahom sa mga pari. Ang anak nagatahod sa ila, siya amay. Ang ang ulipo nagatahod siya agalon. Pero nga ang ako nga inyo amay kag agalon, wala ninyo ginatahod. Wala ninyo ginatahod. Gipasipalahan pa ninyo ako. Mga pari na ni. Ginapasipalahan pa nyo. Namangkot. Paano ka namon gipasipalahan? Mga suplado gid. Dayon, anong hambal sa Ginoo Drisaya? Gipasipalahan nyo ako. Pagi sa paghalad sa mahigko nga mga halad sa akong halaran. Ang ginahalad, mga mahigko. Ang limpyo gibilin. Ang hindi na mapuslan, amo ang gidala. Dayon, pero, nagapamangkot pa kamo, paano namong ginahikuan ang amon mga halad? Sabat, ginahikuan ninyo ang inyong mga halad pagi sa pagsiling wala sing pulos ang akong halaran? Wow. Way respeto sa altar sa Ginoo. Way na pagpahalaga sa presensya diin ara ang Ginoo. Utod kagabyan ang pagsimbay din ilawlaw. Pagpahalaga ni sa imo ka ang tanan sa Dios. Palpakan nato na Ginoo. Pagrespeto ni sa Dios. Dayon, ano ang hambal diri? Ari pa. Utso. Amo gani nga nagahalad kamo si mga sapat nga bulag. No. Bulag, piang, ukon masakiton, hindi ina husto. Tilawi ninyong hatagan ang inyong gobernador sing pareho sila nga klase sa mga sapat, siguro gid nga hindi siya malipay sa inyo kag hindi niya kamo pagpakitaan sing kaayo, amo ina ang ginasiling sa Ginoo nga makagagaw. Kita kung may mga pagkinahanglan ta kaangay karon, daw ginabraso naton ang Ginoo nga sabton ta. Pero ang pamangkot, gihalaran balan ito sa tudtuon nga paghalad. Ano ito the question? Gialagad balan ito sa isaktong nga pag-alagad? Crisis karon mo. Everybody say, crisis karon. Hindi na takasalig sa aton palibot, hindi na takasalig sa aton gitawag yang mga kilala.
Kay sila, ginabudlayan man. Ang atong saligan ang Diyos, pagbagan na ito na Ginoo sila. Pero ang atong paghalad bala, isakto bala. Everybody say amen. Si David, surviving of wrong decision. In spite and despite of his iniquities, transgression, and wickedness, he experienced the goodness of God. Pero, iya gipabatyag ang Diyos, nga mahal pa ang Diyos sa iya. I really, ang hambal sa si David, ang iya sala kung tipunon, ano lang sala ni Saul man? Ano lang ang sala ni Judas man? Ano lang ang sala ni Samson? Hindi ka dispasir sa sala ni David. Grabe nang ipanghimo ni David. Pero nagmaluluyon ang Diyos sa iya. Nakasurvive siya sa wrong decision. Nakasurvive sa gitawag. Just imagine ba? Sadra nga naghambal ang propeta sa iya panahon dito sa gitawag, he committed adultery. Nagsiling, siya mismo naghimo sini nga mga butang kinala patyon. Siling, ikaw ni. Anong gihimo ni David? Nagpaubos siya sa Ginoo. Kagdayon, ang Ginoo naluoy sa iya. Kagdayon, may mga silot. Wa isa nagreklamo. Siling ka Ginoo siya, tungkol kay ini maghimo, ang espada di magalin sa imo panimalay. Pero tanaw bala ng hambal ni David, Ginoo, hindi lang ko pag-isikwaya. Hindi ko pag-isikwaya sa imo tubangan. Do not let your Holy Spirit be taken out of me.